Oh mga kababayan, di ba galit na galit ang Palasyo Malacanang nung nasabihan silang bobo ni VP Sara Duterte? At binaliktad pa nila si VP Sara mga kababayan at tila pinapalabas sila na low IQ daw si VP Sara. Dahil kung galit daw ang tao, bumababa daw ang intelligence nito. Ang sabi naman ni VP Inday, galit ba ako? Mukha ba akong galit? Kalmadong kalmado nga ako eh. Kulang-kulang lang talaga ang mga brain cells nyo. Mga intellectually challenged. Kaya daw sila bira ng bira mga kababayan para ma-divert ang atensyon ng mga tao sa pagkukulang ng administrasyong ito at mga kapalbakan at anomalyang kinasasadlakan katulad na lang mga kababayan sa iskandal ng admiral na iyan. Aroy. Panoorin niyo po. Personal scandal na... Personal scandal! Sino pa ba, mga kababayan, yung Ari King? member ng First Family, intellectually challenged, IC. Mga intellectually challenged, mga kababayan, yung nasa Palasyo Malacanang. Challenge IC. Kulang-kulang yung brain cells no. Kulang ang wala nang chance silang makaganti nito mga kababayan dahil Biyernes na Friday. Sa Lunes na naman sila makakaganti. Sirang-sira na ang kanilang weekend mga kababayan nito. Nasabihan ni VP Sara na kulang-kulang. Mga taong nagsasalita. Wala silang trabaho bukas Ito kasi nangyari mga kababayan sa Davao City, nanumpa na si Baste mga kababayan. Yes, Topacio. Wala na pong tsansa mga kababayan si Carlo Nograles na mag-mayor dahil si Baste na mga kababayan, although mayroon pa June 30, mayroon pa 3 days, pero parang kulang na sila sa oras mga kababayan dahil kailangan pa yan ng panahon. Gusto talaga nilang magicin. 3 days na lang. At wala na rin opisina ang Comelec dahil weekend. Si Mayor Baste na mga kababayan at hindi si Carlo Nograles. Ang pansamantala papalit kay Mayor Rudy Duterte sa pagka-mayor sa Davao City. Sinundan siya ng mga taga Maynila na mga kababayan. Mga News 5, PTV, ang dami. GMA. Buntot ng buntot kay VP Inday ang mga may dala-dalang tanong na intriga. Sige, VP, yung statement mo na ayaw titigin mo, bobo na ang nasa... statement bobo statement na ni VP mga kababayan. Sinabi ng Palasyo na emotional ka daw, pasay para when emotions are high, intelligence are slow. Intelligence is low. Never speak out of anger. No, I'm not angry. I'm just stating a matter of fact. Katotohanan ang binanggit ni Sara mga kababayan. Kalmado si VP Sara nun Hindi lang nila matanggap na bobo sila. Yung mga bobo mga kababayan, hindi yan naamin. Hindi ako emotional. Nakita nyo naman ako kung paano ako maging emotional. Hindi pa ako umaabot doon. I'm just stating a fact that really kulang-kulang yung brain cells ng mga taong nagsasalita Kulang ang brain sa cells. administration. Si Claire Castro na yun. Direkta mga kababayan, kulang-kulang yung mga nagsasalita para sa Palasyo Malacanang. Sino nagsasalita doon? Claire Castro. Ikaw na, Claire Castro, ang pinapatungkulan. Kulang-kulang, sabi ni Pipinday. Paano, diversionary tactics mo lang yung statement mo na ikaw ang... Sumbong ang media mga kababayan. Sara, ito raw mga mga birada mo sa administrasyon, diversionary tactic mo lang daw iyon. Nabaliktad pa si Sara pa ang magda-divert? Siya nga ay na-atake. Gusto kang pabagsakin ng administration. Of course not. So, let's... Para daw guni-guni lang daw ni Sara mga kababayan na gusto siyang pabagsakin. Anong guni-guni? Tinanggalan ng security. Kinasuhan sa NBI. Kinasuhan sa ombudsman. Pinapadisbar pa sa Supreme Court mga kababayan. At mayroong impeachment na ang layunin is ipadisqualify siya perpetually. Ano dyan? Tatawagin niyo pa rin guni-guni?
Bobo nga kayo. Kulang-kulang kayo sa brain cells. To say na diversionary tactic ko yung yung presidential elections for 2028. Hypothetically, ganun yon. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. What they are doing is what is called political scapegoating. Para mapagtakpan mga kababayan ang kanilang Kapag walang kakulangan. nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente, ang gagawin nila is magtuturo ng ibang tao. Di ba? Ngayon mga kababayan, ang focus ng media kay VP Sara na. Sa halip na tingnan itong performance ni Bangag. Tama ba ito may pinaggagawa niya? Ang media din, itong media talaga ang salarin dito mga kababayan dahil ginawang kasangkapan ng mga ngagba para ma-divert ang usapan. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang mga tao. That is a classic political scapegoating. Political Example of which is noong lumabas yung tanong sa blanco sa national budget natin. Mainit na ang tanong, bakit may blanks sa national budget? We are operating on an unconstitutional budget. Ano Dali-dali nilang pinahuli si PRRD. nangyari? Nagkaroon ng extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag na natin Tapos, natabunan na ang balita mga kababayan. Gagawa sila na eksena ng mga bangag. doon ang personal scandal na Wow, personal scandal! Ew, 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 ew. Ang sabi pa nga mga kababayan, aside doon sa di ba ang issue doon mga kababayan, may namatay, and then may nakita mga white powder substance na, ewan lang natin, ginamit ba nila o hindi, pero mga white powder substance. At ang sabi, mayroon pa daw mga kabalbalang mga ginagawa mga kababayan. Ew! Wag na lang natin. ang Yak! member ng First Di- Family member doon sa ng United First- States of America. Anong nangyari? 3 days after, merong nangyari na extraordinary rendition o pagkuha kay dating Pangulong, Ninadali. sa pilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Oh. Si BBM talaga ang tumabahon yun mga kababayan ha. Malinaw na mga kababayan na si BBM talaga ang tumabahon nun. Itong kampo ni Nangagngag dahil walang eroplano ang ICC mga kababayan eh. Walang pulis. Ibig sabihin, sinangag ba? sa ating bayan at dinala siya sa the Netherlands. Noong Grabe talagang issue siguro nun mga kababayan no. Si Admiral, kung hindi pa yun natabunan. Kakalkalin din yan ng ibang taga-media sana. Ewan lang din natin. Sana. Pero mukhang hindi na dahil yung kay Kate Binag hindi na nga, di ba? sumabog ang People's Initiative. Yung kagustuhan nila na i-amenda ang konstitusyon Sumablay sila doon. Anong nangyari? Nagpahiring mga kababayan para ma-impeach VP Sara Duterte. para mapahaba yung kanilang mga termino at para Bawa ng Quadcom. burahin ang opisina ng Vice President at lumipat tayo sa parliamentary form of government kung saan Prime Minister lang ang ini-elect at hindi siya by popular vote, by members of parliament only. Sablay Anong si ginawa Tamalos nila? Los. Nag-file sila ng impeachment dahil mainit na yung mga tao. Doon nagsimula yung we are not for sale. So, that Yan ang mga kababayan, mga diversionary tactic. At kasabwat nila ang media Yes, para kumalat ng that propaganda. is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan Kawalan. ng
proyekto, kawalan ng programa, kawalan ng kaayusan sa ating Kurakutan, nakawan, anomalya sa budget, mga kababayan. bansa. So, Tapos yung issue na pagiging addictus benedictus. assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Kabalbalan! Last question. Sinabi ng Malacanang kung totoo daw ng official business ang mga biyahe mo sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpalit. Grabe ang mga bayarang media, mga kababayan. Nung nasa Davao City si VP Inday, hanggang dyan! Sinusundan siya ng intriga. Sa bayan kung ano yung naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino-sino rin ang dumaso sa biyahe. Hindi pa natunawan, mga kababayan, doon sa pagpunta ni VP Sara sa ibang bansa. Na sariling gastos ni VP Inday. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Oh, bobo! 'Di ba? Kulang-kulang sa brain cells. Hindi nga official business yung Oh. kasi Ubob sila, no? Oh, napabuntong hininga na lang si Sara sa kabobohan ng kailangan Malacanang. ko pa mag-explain. Sige, kailangan ko mag-explain ito. Sige, explain Kasi mo na ako, kay ititwist na naman kausap yan. mo medyo mahina, diba? Oo. So, sige. Mga below sea level ang IQ. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official Official. business. Huwag ka na gumamit, Inday. Bakit? Gagawin na namang issue. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung Personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Magsabit ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan simple na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o parang solid proof. Nabobo Na. sila. Ano ba ibang term ng bobo? Ano yung mga mas magandang term ng bobo? Bugok! Pwede tawagin iba pa. bugok. Ano daw? Utak kamunggo. Sa gani, ng bugo gani. Bulok. Ganyan. Pero sa kuan, sa Bisaya slang, sa ang bugo. Oplok. Gonggong. As worse mo na sa bubo eh. Bulok. Yung medyo maganda pakinggan, pero... Magandang pakinggan. Mga hunghang. Oh, yan. Yan ang bagay kanila clear class. nagsasabi ka pa rin na bobo. Ano? Ha? Slow? Slow kasi, hindi siya bobo eh, slow. Siya, mahina lang, no? Mahina na hindi Paano pa nakakaintindi. iba? Bobo na lang. Bobo na lang dahil yan ang pinaka-perfect. Oh. Diba? Dahil ikaw na nakaunang gumamit. Oh. Hindi na nila magagamit. Yan yung example ko. Kita nyo, kailangan ko pa Explain. explain. Nakatahiya na yung ginagawa nila. I mean, sa totoo lang as a Sa bubuhan. Filipino, Nakakahiya. I am truly embarrassed with what is happening in our country, especially Correct. coming from the administration. Pinapalibutan ng mga bobo, mga kababayan. Yes, Ma'am Aimee, please to me. VP, Okay. definitely. Ayun. Good afternoon, VP. The last election, it was, I think, Sabo, Sara and Bongbong. Ngayon may lumalabas na Sabo. That's Sara and Bongbong. May possibility din talaga, and you top the Sara latest and- survey, Ano to yun? see the contender of the presidential race, and also Senator Bong was your Sara Bongo. O, mas maganda yan kaysa sa Sara Aimee. vice or running mate. Is this Hindi pa yan sasagot dahil December next year. possible? And what's your comment on this?
Well, sinabi ko kanina, no, may nagtanong din niyan kanina, galing kami sa Igacos. Masyado pa kasing malayo yung 2028. Huwag nyo lang itanong. Basta ang mensahe na lang siguro ipaabot dahil next year pa 2026. Sabihan nyo na lang na Sara, wag lang si Aimee maging busy mo. Okay na kami. Wag si Aimee. Para natin basihan yung Yan lang. surveys. Ang pinakamaganda kasi na survey na basihan is yung kung pag nakikita mo na kung sino yung mga official candidates ng certain position. Yun yung pinakamaganda na tingnan. Eto mga kababayan, Sara Bongo, landslide ito. Oh, landslide victory. Yan talaga ang dapat, no? Na survey kasi kandidato na sila lahat. So maganda na yung spread ng numbers. Antayin na lang natin. So masyado siyang malayo for 2028 and hindi natin alam kung anong 3 mangyayari years pa. bukas. In fact, by my experience, and we saw this as well with in 2016 Pinabura na ni Sara ang kanyang tattoo no, doon sa kamay. with former President Rodrigo Duterte na very last minute yung decision niya. Yung sa akin naman was Very early. change of not really a change, no, but I ran for a different position. Pero unpredictable ito mga kababayan. Dahil kung ngayon, i-declare na niya, natatakbo siya, sisiraan na siya ng sisiraan. Pati ng mga kakampi siguro niya mga kababayan dahil mayroon ding mga ambisyon. Kagaya ni dating Pangulong Digong dati. Kaya nga, sumablay ang sina Pacquiao mga kababayan at maging sina Yorme. Yun ang magkakamali ni Yorme mga kababayan ay inatake niya. But later on, at least mga kababayan, nagbago. Pero yan ang problema mga kababayan kapag magdedeklara ka ng maaga. Eto, hindi nila mabanatan-banatan mga kababayan yung mga may plano. Ngayon pa lang dahil malay mo, maulit muli ang nangyari mga kababayan ng 2022 na hindi pala tumakbong presidente si Sara. Yung mga bumabanan sa kanya, kawawa. Olats mga kababayan. So, antayin na lang siguro natin yung mga surveys kung saan nakikita na talaga natin kung sino yung mga kandidato for president. Hindi pa yan sasagot, Lydia. Thank you, Mama Amy. VP, last question. Yes, sir. Sir, use microphone. VP, ano po yung masasabi natin sa ating current government na everybody is worried na po sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, especially may mga OFW po tayo sa Iraq at saka sa Iran. But Sabi ni BBM, minimal. Minimal lang daw ang mga problemang yan, mga kababayan, yung gera sa... No plans yet. Minimal. still they are thinking of politics pa rin po dito sa ating bansa. Nakakalungkot dahil Wala no, busy sila sa impeachment mga kababayan. Kaysa sa maghanda sa worst case scenario. dahil as I said, ganyan, no, scapegoating yung ginagawa. Scapegoating. Delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga bansa na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Pero Dito, busy pa rin sa somehow impeachment. wala pa rin tayong Busy nakikita sa ICC. na concrete plans and actions from the administration on how they Bahala kayo, basta may missiles kami. will process the repatriation of those who want to come home or how they will give protection to those who want to stay in the Middle East. Yan po yung trabaho ng gobyerno, pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan sa Middle East. At ang nagagawa lang nila ay binabalik nila Binabalik. sa impeachment, yung topic, binabalik nila sa political persecution, yung topic, binabalik nila sa pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa iba't ibang bansa. Doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin
tulad ng dati ko pang sinasabi, 2 taon na pataas ng pataas yung na Presyo pagkain, ng pagkain. basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa Correct. siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila masecure o mapanigurado ang Hindi nila priority yung kagutuman dahil at kahirapan dahil sabi ni Gadon, haka-haka. seguridad ng mga Pilipino. So, Ayun mga kababayan, ang priority nila, sisirin ang Bulkang Taal. anong mas Yung lake. maganda? Maghanap sila ng kalansay doon mga kababayan. Ano ba ang English sa bobo? Idiot! Sus, kunwari pa kayo, wala kayong chat GPT dyan, ha? Oh. Kunwari pa kayo. As an AI agent, ayun mga kababayan. Feel free to modify this to your liking. nasali sa prayer. Ay, naku. Kayo lahat na wala kayong chat GPT, ha? In conclusion, aroy. May nag-prayer din mga kababayan na ganyan. Binasa rin sa ChatGPT, although wala yung ganong feel free to change to your liking. Ang binasa mga kababayan, in conclusion, dear oh Lord. Ay nako. ChatGPT pa more. Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, Bulayog. no? In English. Hello. Damn. Damn. Oh, unintelligent. BBM now that is significant impact ang Israel war sa ato ang economy. Ang war daw mga kababayan sa Israel, hindi daw. Wala daw significant impact. Tinuod ka? Sana sana. Totoo? Kailan niya sinabi yun? Oh, sabi ni Sarah Tinuod mga na yan. Oh, wala daw. Na Shakira, shock si Sarah mga kababayan na sabi ng media na walang significant impact ang war ng Israel. O baka ma-fake news ka media ha? Media lang nagsabi mga kababayan ha? Sinabi daw ni BBM. Shock si Sarah. Yung rising daw ng akiba na bababa daw. Minimal impact. Significant impact yung term niya sa economy ng Philippines, yung Israel-Iran war. O ang media na ang nag-feed sa kanya mga kababayan ha? Kung sasagutin niya ni Sarah, tapos sasabihin si Sarah ang fake news. Napabultong hininga na lang mga kababayan. Yes, ma'am. Oh. Ang sagot doon, gunggong siya. Ubob, kulang-kulang sa brain cells. Oh. Hindi na lang sinagot. Para ano siya pursue the war on drugs. So, ipa-take over lang nila sa ICC, especially those na involve former president, na former president. Sorry ha, paklaro lang na ako. Unsa daw ang gibuhat sa justice? Sa daw? Secretary Mr. said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a justice secretary? Tari? Word ng... Oy, wait lang, sagutin ko muna. Ugot So din, no? Oh, bobo din siguro, no? Si Boying. is he saying as a justice secretary that our courts are not competent to hear Bobo. cases of crimes that were allegedly allegedly. done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes Mukhang ganun. ng ICC? Oh. Anong ibang term ng... Ayaw ko yung Gamitin mo na lang yung bobo. stupid kasi masyado siyang... Bobo na lang. Gusto ko yung maganda pakinggan, Ah. pero bobo, Bobo pa rin. intellectually challenged. Yan. Mas maganda yan, Yeah. Sige, Mas maganda sige. yung Okay, bobo. masasyad. Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as
Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun Sa ICC. sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto True siya. lala. At ano ang tawag? Intellectually challenged, IC. Sige. Bobo! Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.